Okay, good day! Good evening sa inyong lahat mga ka-airsoft, no? Good evening po sa mga ka-airsoft nating doktor! Good evening po sa mga ka-airsoft nating engineer! Magandang gabi sa mga ka-airsoft natin na seaman! Magandang gabi rin po sa mga ka-airsoft nating security guard. Sa mga ka-airsoft nating construction worker. Sa mga ka-airsoft nating politiko na ngayon ay naka-tune in. At sa lahat ng estado ng ating kababayan, no? Welcome to our episode 79 of our kwentuhan session and tanungan portion. Hello po sa inyo mga airsoft. Magkakasama na naman po tayo ngayon po. Nasaan na yung mga tanong ko, Luke? Yung notebook ko. Magkakasama na naman po tayo para idaos ang kwentuhan session, tanungan portion na ating idinadaos. Actually, hanggat maaari nga, mas maganda sana every week, no? Kaya lang, syempre, mas maganda na kung maidaos na ito ng at least 2 times a day, no? 2 times a day. 2 times a week naman, no? Pero, ayun, dapat talaga 2 times a week, at least. Pero, dahil sa dami ng trabaho natin, sa dami ng obligasyon natin, minsan hindi natin maidaos ng gano'n, no? Pero sa abot ng aking makakayanan, pinipilit naman natin mga ka-airsoft na maidaos ito, no? Ng tama, okay? Ma'am Sally, ikaw magbabasa ng aking mga question, no? Sa ating kwentuhan session, tanungan portion. Lucas na lang. Wow. Ay, ikaw na. Kaya kailangan lilinawin mo lang, ha? Okay, question number 1 from Arca Airsoft. Question number 1 from Arca Airsoft from, Nueva Ecija. James Patrick Guzman. Okay? Okay. Which is better, Glock 18 or Glock 17? Okay, yun. Sige, next. Mamaya na ulit. Which is better daw? Glock 17 or Glock 18? Tinatanong, no? Which is better? Glock 17 or Glock 18? Okay, Glock 17 is a pistol that is replica ng 9mm. Glock 18 din is a pistol replica rin ng 9mm. Parehas sila 9mm. Okay? All of the Glock are made of hard polymer. So, parehas sila malamang. Ngayon, ang Glock 17 and Glock 18, nagkakaiba sila sa firing mode. Okay? Merong different version kasi niyan. Mas maganda kung maglalabas ako. Okay? Meron ba tayong 17? Okay. Wala tayong 18 na silver. Okay, ito na. Okay, sige to ha. Gagamit tayo ng parehas na unit. Parehas na silver unit. Para konti lang ang maging pakita yung pagkakaiba. Pwede ba nating ilapit ng konti yung camera? Pwede naman. Lapit natin para makita nila. Okay. Yan, para tutukan. Yan, okay na. Sige, okay na. Tayo ko. Okay na. Yan. Ako. Okay na siguro. Kita ba? Ayan na. Okay mga ka-airsoft, on my left is a sample of a Glock 18. Huwag nyo na pansinin yung color, pero silver kasi to. Alam nyo naman, mas sikat sa Glock yung mga black color di ba?
Kasi most of the Glock talaga, black, okay? This is an example of a Glock 18. Makikita nyo, and this is the example of a Glock 17. From there, kung matinik ang mata ninyo, makikita nyo na yung pagkakaiba eh. Ano yung pagkakaiba nakikita nyo? Okay, oh, yeah, sige. Tatanungin natin, tignan rin natin para sa mga viewers natin dyan, okay, please participate, no? Participate kayo para para mas maganda ang maging balitaktakan natin, okay? Ito, dalawang Glock to. Ayan para makita ko rin kung talaga naiintindihan nyo, ha? Okay, this is a two version of Glock. Magkaibang model yan, okay? Pero tatanungin ko kayo ngayon, ano sa tingin nyo, ano sa napapansin niyo yung magkaiba sa kanya? Both of these are Glock, okay Glock 17 and Glock 18. Actually, ito si Glock 18 and ito si 17. Ano sa tingin ninyo mga ka-airsoft yung ano nila, yung pinagkaiba nila? Okay, no, sana mag-participate kayo Mas longer yung barrel, bro, big man. Actually, regarding sa barrel, parehas lang sila. Okay? Randy Bonalos Ramos, location sir. Bulacan po kami, boss. Santa Maria, Bulacan. Pero we do COD on different locations, no? Kaya mas maganda magpa-message ka para malaman natin yung location mo. Okay? Mas longer yung barrel. Lag ako, bag ako. Hindi ko makita yung nagpa-participate. Hindi ko rin makita yung may monitor pa? Sige. Dito sa akin bago, tingnan mo, walang comment. Pero may comment na pala, no? Meron na. O yan. Okay na? O sige. Ano to? Kinsa na din? Selector of rapid and single fire, boss. Sabi ni Laurencia Balmeo. Actually, totoo. Sana hindi nag-delete yung Francisco, yung nagtanong kanina. Pag mali yung sagot nyo, huwag kayong magdi-delete. Huwag kayong magpapanggap na marunong, no? Pag nagtanong kayo tapos medyo mali yung sagot ninyo, okay lang yun. Walang problema yun, di ba? Pero dapat huwag kayong magdi-delete ng answer, ng sagot ninyo. Yung parang feeling ninyo mali, ayaw ninyo mapahiya. Okay lang mapahiya kasi hindi mo alam kaya nga nagtatanong ka di ba? Sana dapat hindi nag-delete ng message. Kasi pag nag-delete kayo ng message, nakakagulo sa system namin no? Tandaan nyo, whenever na nag-comment kayo, dapat hindi nag-delete. Nagulo tuloy yung mga sagot, grabe. Nag-participate siya tapos mali. Dapat hindi siya nag-delete, no? Huwag ka magdi-delete yung nagtanong kanina, yung nagsabi kanina ng longer ang barrel. Dapat huwag ka magdi-delete, boss, no? Okay, anyway, sabi ni Lawrence Balmeo, selector of rapid and single fire, boss. Exactly, tama siya, no? Parehas ng haba ang Glock 17 and Glock 18. O, yan, makikita nyo. Kaya nga ako gumamit ng ng silver para makita ninyo talaga ng actual. Parehas siya, parehas ng haba. Walang mas mahabang barrel, walang mas short barrel sa kanila. Parehas lang yan, okay? Ngayon, based dun sa ipinakita ko, ang pagkakaiba nila, kung makikita nyo, is the selector. Tama yung sagot nito. Salamat sa'yo, boss, no? Ayan, tama. Meron siyang selector. This is the selector. When, kung gusto mo siya mag-single fire, dapat pointed nasa taas. Pag gusto mo siya mag-rapid fire, pointed naman siya nasa baba. Yan ang pinagkaiba nila. Ngayon, ang tanong. Ang tanong kasi sa atin, which is better? 17 or 18? Ito may rapid fire, ito single fire. Ngayon, yung sagot doon, kung which is better, nakadepende sa kung ano yung gusto mo. Kung ano yung pangangailangan mo. Diba? Masasabi natin na better ang Glock 18 dahil may rapid fire kung ano ka bang klaseng player. Kung aggressive ka, kung ano yung paggagamitan mo, 'di ba? Kung ano yung paglalagyan mo, 'di ba? Normally, ang isang Glock 18 is may rapid fire. Ginagamit 'yan kung afford mo or magro-ronikit ka.
Ano ba yung Ronnie kit? Ronnie kit is a conversion kit, no? Kung maggagamit ka ng isang conversion kit, pwede ka mag-Glock 18. Okay? Pero kung hindi ka naman, wala ka naman pambili ng isang conversion kit, huwag ka na mag-Glock 18 kasi hindi mo rin siya mai-enjoy ng teka-teka. What I mean teka-teka is single fire. Okay? Kung gagamit ka ng conversion kit, sige, pwede mag-Glock 18 ka. Ayan ha? Yan, sinasabi ko yan. Ngayon, ano yung example ng carbine kit, Ronnie kit? Ito yun, mga karsop. Oh, ayan. Ayan, okay ha? Papakita ko lang. Hindi for sale to ha, hindi for sale to. Pero, gaya ko lang inilabas para makita ninyo. Okay? This is an example of carbine kit. Okay, ayan. Foldable yan. Yan, foldable. Okay? Look, iset up mo nga to. I-set up mo, lagyan mo ng front and rear. Ha? Para maganda, ha? Anyway, pang sarili natin kasi ito eh. No? This is an example of a carbine kit. Okay? Both 17 and 18 is pasok dito. Kaya hindi rin natin masagot yung which is better eh. Diba? Hindi ko masagot ng directly yung which is better kasi both pasok dito eh. Kung pasok dito si 18, much better si 18. Pero both pasok eh, di ba? Okay, papakita ko lang sa inyo, ipapasok natin para yung pistol ninyo is actually magmumukha siyang carbine kit. Ayan. Okay, then yan. Ayan na. Ano ba to? Yun. Okay, yan. Makikita nyo, Glock 18 na nasa loob. Ayan na. Di ba? Ayan. Kung siguro, kung afford mo tong magganito, mag-carbine kit ka, pwede ka mag Glock 18. Pero kung hindi mo naman afford, hindi ka makakabili nito, useless yung pagiging Glock 18 mo. Diba? Kung gagamitin mo lang as pistol, pak. Tapos Glock 18, parang nasasayangan ako. Pero kung kaya mong bumili nitong carbine kit na to, that's the time na I will recommend the Glock 18. Okay? Ngayon, doon naman tayo sa isang banda. Kasi, malawak yung tanong ngayon. Sabi niya, which is better eh, di ba? Okay. Ayan. Ito ha. Sabi kasi, which is better, di ba? Natabi mo yung mga front. Nandun? O yun, lagay mo doon ha. Lagyan mo. Okay, which is better? In terms of durability, ano ba yung mas matibay? Glock 17 or Glock 18? In terms of the durability, ha, pagiging matibay. Durability, in terms of the durability, I will choose the Glock 17. Rather than, I would choose Glock 17, the single fire only, versus the rapid fire of the Glock 18. Dahil yan, sa selector na yan, capable ang Glock 18 ng single fire and rapid fire. Okay? Single fire and rapid fire, while the Glock 17 is single fire only. Nagiging prone sa pagkasira ang isang pistol, yung marami yon, di ba? Marami yon. Yan. Ang maganda sa kanya na yung may optic. Tignan mo dyan yung may optic dyan na, kung meron dyan. Yung parang pang SRC. Yung parang ganito, oh. Yan ang bagay dyan. Tignan mo lang, sipatin mo kung meron. Ha, alam ko meron. Okay, no, si Glock 17 and 18, mas durable, mas matibay, si 17 versus the 18. Bakit? Kasi may rapid fire function to. Yung rapid fire function, yun ang nagpapahina dito. Okay? Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw, tipo ng tao na seryoso ka sa paglalaro, yan, very good yan. Kung ikaw yung tipo ng tao na seryoso sa paglalaro, ikaw yung tipo ng tao na masyado kang maselan, don't go for the Glock 18. Bakit? Kasi, dahil nga sa rapid fire function yan, hindi lahat ng ilalabas niya, maitatama mo. Okay? Sa 10 rapid fire na ilalabas nito, ni isa walang tatama. Believe me. Pakinggan nyo ako, no? Ni isa walang tatama doon. Kasi rapido yun eh. Rapid fire yun eh. Iba-iba ang direction ng rapido. Pa. Diba? Pero kung sa Glock 17, pa. Kayang-kaya mo yung mag-perform ng kayang-kaya ng unit mag-perform ng pagiging accurate. Kasi single fire lang siya. Okay? In terms of durability,
So, mas panalo ang 17. No? In terms of accuracy, mas panalo pa rin ng 17. In terms of yabang factor, angas factor, syempre, panalo dyan si Glock 18, di ba? Panalo dyan si Glock 18 kasi may rapid fire siya eh, di ba? Pero kung in terms of durability, accuracy, mangingibabaw si 17 over the 18. Okay? Ngayon, ano pa bang side ang dapat nating isipin? In terms of durability, in terms of, suggest nga kayo mga airsoft, durability, accuracy, yabang factor, panalo si 18, ano pa bang ano nila? In terms of 1:1 look, kumbaga realistic. O sige, in terms of realistic, I will choose the Glock 17 kasi mas realistic siya dahil single fire siya. 'Di ba? Most not all, no? Not all, pero most of the nakikita natin na mga action movies na gumagamit ng mga Glock na barrel na series is single fire lang eh, 'di ba? Hindi mo naman nakita si Coco Martin na gumamit ng Glock tapos nag-rapid fire na hindi, 'di ba? Hindi natin nakita ng ganun si Coco Martin. Talagang nakikita natin siya sa single fire lang siya, 'di ba? O 'yun. Kaya kung sa pagiging realistic, mas realistic syempre si Glock 17. Okay, so nasa na tayo? Share done, sabi ni ng ating ka-airsoft na si Sir Redimer de Los Santos. Pag po ba stock na unit na pistol, need po ba may green gas ang magazine? Pag po ba stock nyo ang unit na pistol, need po ba may green gas na magazine? Ang tanong ng ating ka-airsoft, sino to? Clint. Clint, no? Okay. Tanong niya, pag ba i-stock daw yung pistol mga 1 week, kailangan daw ba may natitirang gas? Actually, 1 week is pwede kang within the span of 1 week, ako sinasuggest ko okay lang naman na magtira ka ng gas. Kung 1 week lang. Di ba? Pero kung tatagal ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, ako dito, nang nakasanayan namin is dapat walang gas. Di ba? Dapat walang gas. Nakita nyo to display, lahat bago to, di ba? Pakita ko sa inyo ha. Para lang mapatunayan natin, no? Kasi ang nag-imbento, nagpauso nung ganun, is yung mga matatandang player. Dati, pinauso nila na kailangan daw may natitirang gas. O yan, tignan nyo yung mga airsoft pa. Tignan nyo lahat yan, display ng airsoft yan. O yan, di ba? Yan, display lahat yan, ha? Lahat yan may magazine, di ba? Ayan, pakita rin natin. O, ayan. O, ayan. Display yan ng airsoft, lahat yan may magazine. Ayan, niyuko ko, ha? Makikita nyo naman, di ba? Ayan, ha? Pakita na natin, o. Ayan, ang dami niyan, o. O, ayan. O, ang dami niyan. Ang dami rin ito, o. Mga high-end, o. O, ang dami, di ba? O. Kahit isa dyan, walang hangin. Display yan. Stock yan. Matagal na nakatago yan dyan. Pero kahit isa dyan, walang hangin. Okay? Pero wala naman nagiging problema. Ayan ha. Ang dami niyan. Ayan pa, o. Puro high-end, o. O. Ang dami niyan, pero walang hangin. O. Walang hangin na nakastock dyan. Pero ang dami niyan, ha. O. Yan. Ayan ang sinasabi ko. Pakita natin, ha. O. Ayan ha, papakita natin. Kuha tayo ng example. Ito na lang. Example. Galing sa display. Ha? Galing sa display. Example, ayan yung magazine niya. Nasa display yan ha, hinugot ko. Okay ha, hinugot ko. Ang tanong, meron bang hangin? Pakita natin yung bulb. Kailangan makikita yung bulb na mapepress eh. Ayan Ayan yung bulb yan. Pag yan, napepress yan, ibig sabihin walang hangin. Diba? Sa kabilang camera, ayan napepress. Ibig sabihin yan, wala siyang hangin. Diba? Ayan, napepress nasa display yan. Naka-display yan for over ilang months na. Diba?
Naka-display yan ng ilang buwan na. Pero walang hangin. Ang tanong, nagkakaproblema ba? O, lagyan natin ng hangin to ngayon, ha? Lagyan natin ng hangin. Tignan natin kung sumisingaw. O. Ito yung magazine niya. Ayan ha, yan ang magazine niya. Okay, ayan ha, kitang-kita nyo naman. Lagyan natin ng hangin. O. Meron bang problema? Meron bang singaw? Ayan ha. Walang hangin yan. Ilang buwan na. Malamang taon na naka-display yan. Walang hangin yan. O, di ba? O. Meron ba kayo naririnig na singaw? Wala, di ba? O, pasingawin natin. O, pinasingaw ko. So, walang hangin ngayon yan. Walang laman na hangin yan. Di ba? Ngayon, ibabalik natin yan sa display. Pakibalik na. O, di ba? Binalik natin sa display nang walang hangin. Ang tanong, magkakaproblema ba yung magazine? Hindi magkakaproblema yon. Di ba? Hindi siya magkakaproblema kahit wala siyang hangin kasi yun talaga yung pinaka-proper doon, di ba? Ang pinaka-proper doon, dapat walang hangin. Ngayon, natanong mo kung okay bang 1 week may hangin, okay lang. Within 1 week, pero nothing more than that. Dito kasi sa Big Man, hindi kami naniniwala sa haka-haka. Naniniwala kami rito science. Hindi kami naniniwala dito sa Big Man sa sinabi ni Juan, sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan na tindero ng mangga, sinabi ni Pedro na tindero ng scramble, sinabi ni Vargas na mason na taga-asintan ng hollow block. Hindi kami naniniwala sa ganun, di ba? Dito sa Big Man, pinapaniwalaan namin siyensya, physics, no? Dito sa Big Man, anything na nag-hold ng pressure will soon, di ba? Nabibigay yun. Di ba? Biruin mo yung pressure na hino-hold ng ng bulb natin. Pag yung magazine, iiwanan mo siyang may hangin. Whether it is kaunti, gaano mo masusukat yung kaunti? Di ba? Gaano kagaling para masukat mo na kaunti, 10 PSI lang ang laman ng isang magazine. Gaano kagaling? Di ba? Walang kayang sumukat na 10 PSI lang kasi yun yung konti eh. Di ba sabi, konti eh. Gaano kagaling para sukatin mo yung 10 PSI lang doon sa magazine? Machine ka ba? AI ka ba? Hindi mo kaya yun. Di ba? Ngayon, sasabihin nila, kahit kaunti lang, kalokohan yun, katarantaduhan yun. It's better na alisan mo ng laman yung magazine mo para ano? Para yung bulb mo hindi niya i-hold for a long time yung pressure. Okay. Isang matinong paliwanag na lang diyan. This unit, gaang. Magaang. Ikaw, ngayon na nanonood sa akin, kumuha ka ng bagay na magaang. Let's say mga below 1 kilo. Hawakan mo ng ganyan. Sisiw na sisiw. For 2 minutes, 3 minutes, pero 5 minutes, makakaramdam ka na ng ngalay. 10 minutes, nangangatog na yung braso mo. 15 minutes, dare tayo. Ngawit ka na. Pero magaang yan. Diba? Magaang yan. Magaang yan. Pero, in a matter of 15 minutes, mangangalay na yung braso natin. Ganun din yung valve. 1 days, 2 days, 3 days, 1 week. Maybe kaya niyang i-hold yung pressure. Pero hindi forever. Hindi pang matagalan. Hindi mo siya gagamitin ng 2 linggo, naka-hold ng pressure. Diba? Hindi pang matagalan. 1 buwan, ipapa-hold mo sa kanya yung pressure. Yung mga unit from the supplier, dumarating rito sa Pilipinas, walang hangin. Walang hangin. Tokyo Marui, bumili ka sa Japan. Dali mo sa Pilipinas, walang hangin. Yung mga display ko, putya, walang hangin. O, di ba? O baka sabihin nyo, edited. Di ba? Baka sabihin nyo, hindi totoo. Tutok mo doon, look. Kukuha tayong stock. Para lang at least alam nila. Saan? Hindi, ayan. Hindi, wag na. Diyan lang, kukuha ko. Hagip naman ako ng camera, di ba? Hindi. Hindi, tutok mo rito.
kuha tayo ng mga stock, no? Kuha tayo ng Umarex, isa sa pinakamatinding unit, kuha rin tayo ng stock ng ano natin. Dapat mo. Ayos mo, ha? Okay, kumuha tayo. Umarex, ipakita mo nga sa kanila kung kaya ma-press yung valve. To, sundutin mo. Pakita mo both camera na nape-press mo yung valve, ha? Pero wag mong isasagad, ha? Konti lang. Pakita mo lang na naglalaro. Yan, bagong unit yan, ha? Bagong stock yan, bagong unit. Wala namang gas. Di ba? Sige. Nape-press. Nakita sa camera. Ako na. Nahirapan si Lucas. Tingnan mo kung both camera nakikita, ha? Kita? Yan. Both camera maliwanag. Yan. Okay, press natin yung valve, ha? Pakita ko sa inyo, nape-press. Ibig sabihin, walang laman yan. Di ba? Yan. Kita buong camera, both camera? Ayan, napipindot. So, walang laman yan. Di ba? Yan. Buhay na saksi yan. Hindi haka-haka yan. Kasi ang Pinoy, sa totoo lang, mahilig sa haka-haka. Sasabi ni ganito, samot-saring haka-haka. Di ba? Sa Pinoy, sabi, oy, wag ka magwawalis ng gabi. Gago, tamad ka lang. Di ba? Ganun yan. Di ba? Oy, bawal mag-uwi ng pagkain sa patay. Gago. Ano ka lang? Madamot ka lang. Di ba? Hindi, totoo yan di ba? Ano pa ba yung mga pamahiin? Bawal magwalis daw sa gabi. Tamad ka lang magwalis. Di ba? Napauso na yon. Di ba? Mawawalis ka raw na ano. Payag ka yung bahay mo, dumi-dumi. Lilipas yung kinabukasan, di mo wawalisin. Paano hindi ka mamalasin? Tamad ka lang, di ba? Ano pa ba yung mga kasabihan? Nauso, dapat daw magpagpag. Pag galing ka sa patay, kailangan magpagpag ka muna. Huwag kang didiretso ng bahay. Susunod daw yung kaluluwa. Di ba tama? Di ba? Gago, gusto mo lang gumimik. Gusto mo lang uminom. Gusto mo lang gumastos. Di ba? Ayaw mo lang umuwi kasi ayaw mong harapin yung problema nyo sa bahay. Kaya gusto mo magpagpag pa muna. Kasi nabitin kayo sa tsikahan ng barkada. Yun lang yun. Di ba? Pucha ako yung taong hindi naniniwala sa sa pamahiin Di ba? Yung tao nakikita nila nanginginig, naglilisik yung mata, sinasapian daw. Yung pala imbis na dalhin sa doktor, imbis na dalhin sa ospital, dinala sa albularyo. Oy, nasapian! Ay, nako, may masamang espiritu! Yung pala, nakagat ng aso, rabies. Too late. Di ba? Ganyan ang Pinoy. Kaya ngayon, wag natin i-apply dun sa unit natin. Kesyo, kailangan daw may naiiwang gas. Sino yung nagsabi nun? Di ba? Bakit mas matalino ka pa yung tindero ng mangga, yung tindero ng scramble, yung construction worker na nagsabi na kailangan may natitirang gas, mas matalino pa dun sa engineer na nag-design nito. Di ba? Yung engineer na nag-design nito, hindi niya inutos na kailangan pagkagawa niyan bago pumuntang Pilipinas, dapat may gas. Konti. Ada? Galit ka na naman, kuya. Hindi ako galit. Ganito lang talaga ako. Kasi pag hindi ko na ilabas kumbaga sa ganitong paraan, ang problema kasi, hindi ko alam kung naiintindihan di ba? Pero totoo naman di ba? Bakit ka hindi magwawalis sa gabi? Tamad ka kasi. Di ba? Tamad ka kasi kaya hindi ka magwawalis sa gabi. Huwag ka raw maglalabas ng pera pag gabi. Parang gano'n. Huwag ka raw maglalabas ng pera pag gabi. Punta madamot ka. Ayaw mo na magpautang. Sabi, bawal daw nagpupukpok pag gabi. Pucha, binuo ang SM, binuo ang DMCI, Konsuhi. Di ba? Nag-overtime ang mga building, bawal. Bawal bang pumupukpok pag gabi? Hindi, sabi sa akin yan nung kapitbahay.
Sabi sa akin ng kapitbahay ko, "Oy, bawal magpukpok pag gabi. May mamamatay. Para kang gumagawang kabaong." Putya, binuo yung kondo na nabili ko sa East Bay Residence sa Sukat. 24 hours. Binuo yung kondo ni Pepeng, binuo ng 24 hours. Binuo ng SMDC, ng DMCI, yung anlalaking building sa Maynila ng 24 hours. Nagpupukpok yan. Yung mga mason, yung mga karpentero. Nagkamatayan ba sila? Hindi, di ba? Yan, inaano ko lang, in short, ganito lang yan, di ba? Kung ikaw, sanay ka na wag na iniiwanan mo ng hangin, doon ka gamay, go for that. Walang dapat pagtalunan doon. Pero kung ikaw, ako tulad ko, na hindi ako naniniwala sa sinabi ni ganito, ni ganon, dumating yung mga yung mga unit dito sa Pilipinas na wala naman nakaimbak na gas. Diba? Yun ang nakasanayan ko. Kaya walang dapat pagtalunan doon. Diba? Kasi baka, hindi ko alam, baka intriga lang yan eh. Baka may nangiintriga, meron lang gustong may masabi tayong mali. Diba? Kaya paulit-ulit na tinatanong yan. Diba? Kasi katulad nito, hindi ko na makilala tong Clint na to eh. Ngayon ko lang nakita nag-message to. Baka intriga lang. Ngayon, kung intriga, boss, huwag mo akong intrigahin. Kasi may sarili akong pamamaraan. At yung pamamaraan ko, proven. Diba? Yun lang ha. Wala tayong dapat ipagka, dahil unang-una, hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala. Ngayon lang kita nakita eh. Ngayon ka nga lang nagtanong. Baka nangiintriga ka lang. So, kung nangiintriga ka, pakisabi yan sa mga tropa mo. Okay? Nice, big man. Thank you. Sabi niya. Wait a minute. Boss Big Man, may lapse ba yung paghuhulog ng... paano may lapse? Yes, syempre 3 months lang kung nag-avail ka ng layaway. Kasi syempre hindi namin... Kumbaga, ganito mga karsop, no? Lahat tayo merong kanya-kanyang pasan na problema. Di ba? Kahit ako may problema ako, ikaw may problema ka ngayon. Once na nag-deal tayo, dapat labas kami dun sa sa problema mo, di ba? Sa problema mo, kung maghihirap yung pamilya mo, labas kami ron. Kung yung pamilya mo may pinagdadaanan, labas po kami ron, di ba? Basta from the start, from the very beginning, meron tayong pinag-uusapan. Rules are made para maganda yung kainatnan natin pareho. Kung walang guidelines, walang rules, magulo, di ba? Walang iniwan sa Pilipinas. Ang batas ginawa para maganda, maging smooth yung pamumuhay ng bawat Pilipino. May rules, may law, may batas, di ba? Ngayon kung wala yung batas, putya magulo, di ba? Ganun din sa bawat transaksyon, katulad diyan, mukhang nag-avail ng layaway. Meron daw bang parang tinatanong niya kung kumbaga naglalapse. Yes, naglalapse 'yon. Actually within 3 months. 3 months is enough para sa layaway, no? Kasi syempre napakahirap naman kung kung masyado mong papatagalin, 'di ba? Yung unit mo imbis na nalalaro mo na hindi mo pa malaro-laro, 'di ba? 'Yun. Okay ha? May lapse po, naglalapse po. Okay? Thank you. Okay, no. Good evening, Sir Bigman. Sabi ni Gerardo Di Malanta. Kaya gusto ko nanonood sa iyo, Big Man. Sa totoo lang, totoo mga sinasabi mo. Rizal Asuncion. Actually, ang sinasabi natin dito sa Big Man, may mga basihan. Diba? Ayaw natin magsalita kasi nung claim lang. O ngayon, tatanong mo sa tropa mo, Tol, ano bang dapat talaga? Merong gas or walang gas yung magazine bago itabi? Ano sasabihin ng barkada mo? Sabi kasi sa akin nung dapat daw may gas eh. Ano yun? May basihan ba yun? Hindi. Sabit-sabi yun. Ano yun? Sabi-sabi. No? Pasa-pasa. Nagsabi-sabi na. Di ba? Ganyan ang Pinoy eh. Pucha, may nasaksak lang sa kanto. Di ba? Pucha, may nasaksak doon sa kanto. Ngayon, ikinuwento kay tropa. Ito si tropa, ibabalita sa pamilya niya. May nasaksak doon sa kanto, nagkalat ang dugo. Pucha, ito naman, marites din yung nanay niya. Ikinuwento lang sa kapitbahay.
meron raw pinagsasaksak doon sa kanto. Tumulo ang dugo, nakakalat yung utak. O, ganun na. Di ba? Ganun na. Ganun na yon. O, kaya kwento, meron daw isang grupo ng saksak doon sa kanto. Pugot ang ulo. Di ba? Ganun ang Pinoy. Lumalarga, lumalawak, nanganganak. Di ba? Kaya doon tayo sa may basehan. Di ba? Putya, ginawa to ng engineer eh. Dinesign, hindi naman to dinesign ng tindero lang eh. Di ba? Hindi naman to dinesign ng tambay lang sa kanto, nung adik lang dyan sa kanto. Hindi siya nag-design nito. Ang nag-design nito, yung taong nakakaintindi sa science, sa physics, sa... Ay, nako. Di ba? Kaya yun ang sundin natin. Okay ha? O, sana nagkakaintindihan tayo. Putya, sabi ko sa inyo, ang lawak ng tanong na yan eh. Okay, Ma'am Sally, question number 2. Lakas mo ha, sigaw mo. Okay, go. When is the right time to upgrade? Yun lang? Yun lang. Pistol or rifle? Pistol or rifle? May nakalagay ba? Okay. When is the right time to upgrade galing kay Jack o Pangasinan? Okay. When is the right time to upgrade? The right time to upgrade pag yung unit mo is brand new. Okay? Halimbawa, fine-tuning. Yung trigger job. The very right time to upgrade is kung bago sana yung unit mo. Hanggat maaari, kasi bakit? Hindi pa present yung mga wear and tear. Kasi pag present na yung wear and tear, gastado na yung nozzle mo kasi hindi ka naman nagsisilicone oil or what, 'di ba? Pag gastado na yung nozzle mo, ang hirap na rin itono eh. 'Di ba? Pag yung mga internals mo, hammer set assembly mo, medyo nagloloko na, gastado na, pangit na rin siyang i-trigger job eh. 'Di ba? Pag yung hop-up chamber mo is ubos na, matindi na yung wear and tear, pudpud na yung hop-up chamber mo, pangit na rin i-fix outer barrel eh. No? Ako, what I'm saying is based on my experience. Diba? Kasi na-encounter namin yan daily eh. Diba? Grabe na yung pagkakapudpud ng hop-up chamber mo. Halos umukit na yung kumakalog mong outer barrel, di ba? Putya, yun lang, no? Para sa akin, ha? When is the best time to upgrade? Pag brand new unit. Ngayon, advisable bang i-upgrade yung mga gastado na? Depende kung gaano katindi yung wear and tear na sinapit ng unit mo. Pero, the more the wear and tear, the more na walang kakwenta-kwenta na yung unit. Paano maiwasan yung wear and tear? Gamit po tayo ng silicone oil, no? Silicone oil, yan lang yung tanging maibibigay natin sa pistol natin para maginhawaan siya, no? Imaginein mo na lang, imaginein mo. Imaginein mo, ano bang bakal sa ito. Imaginein mo na lang, ito, metal din to. Kiskisin natin. Kiskisin natin. Present yung wear and tear, yung gas-gas. Diba? Imaginein mo na lang. Ikaw, yung nagpapaputok ka, may pressure pa yan. Pak! Rumiricol yung baril mo. Madiin yun. Kiskis mo yan. Bakal yan. Kiskis mo. Pero imaginein mo, may silicone oil yan. May silicone oil yan. Smooth hindi mo naririnig yung bakal sa bakal na parang naglalagarian. Smooth. Papakita ko sa inyo ha. Para marinig. Yan, smooth ibabaliktad natin, kita. Smooth may silicone oil Medyo ganun mo pa. Yan. Smooth. Wala tayong makikita para naglalagarian. Baliktarin natin. Ito, walang silicone oil. Ito, meron. Ito, wala, ano masasabi mo sa tunog, Luke? Mas ano? Mas... Nakikis-kisa, walang silicone oil, di ba? May silicone oil.
Hindi nagkikis-kisan. Makinis, di ba? Yung wala. Halatang halata mo na may wear and tear, di ba? Yan ang sinasabi ko. Huwag niyo papabayaan wala silicone oil. Okay, question number 3. Kailangan pa bang i-dismantle ang unit kapag mag-spray ng oil? Siguro kailangan i-dismantle yung unit pag you are using yung silicone oil na conventional, which is yung liquid form, no? Pero that is why we have a silicone oil na spray. Para yung unit mo hindi mo na i-dismantle, ultimo yung kaloob-looban is malalagyan ng lubricant, di ba? Pero kung yung silicone oil mo is yung parang ganito na nakabote na malapot, pang real firearm kasi yun for me, no? Actually, meron ka airsoft na gumagamit nun nung talagang silicone oil na totoo. Ang problema ron masyadong malapot, yung viscosity nung oil is nagpapahirap para maglaro ng maganda yung pistol, mag-blowback, no? Kaya ako I do suggest, go for the spray. Wag kayong gumamit yung mga drops, no, na pinapakalat ng isang shop. Wag kayong gumamit nun. Gamit kayo ng spray, magkano lang naman yung difference. Yung ini-spray kasi nagpe-penetrate hanggang kaloob-looban, okay? Mas mainam talaga kung itabi nila yung magazine ng walang laman gas para di masira ang o-ring. Yan. Came from the expert, no? Hindi na ako magsasalita pa, pero ayan si Sir Chris Paligutan is actually hindi kasi subscriber. Friend ko yan. Advisor. Ever since from the start, isa sa mga nagga-guide sa akin yan. Sasabihin niya, Kuya Art, wag ganun. Kuya Art, wag ganun. Yes, no? Kumbaga, inaano naman natin, kino-consider natin yung mga sinasabi ng advisor natin. Pag sinabi niya, Kuya Art, actually, kung bakit meron big man up till now, it is because dyan sa mga advisor natin na yan, no? Yan, unti-unti, nilalantad ko naman, pinapakilala ko sa inyo yung mga advisor natin. Kung di dahil sa kanila, walang big man, no? Ewan ko, pero para sa mga nanonood ngayon, alam nyo na na-raid ang big man. Ubos ang big man dati, 400 piece, 50 pistol, 400 rifle. Inubos ng mga tiwaling ahensya ng gobyerno, di ba? Ni-raid ang big man. Pero bakit nakatayo, nakabangon ng big man after nang hindi nyo alam, di ba? Hindi nyo napansin na na-raid, di ba? Pero bakit ganun? Kasi dahil dyan sa mga advisor natin na yan. Ngayon, ang big man lalong mas lumaki, lalong mas lumakas, lalong mas lumawak, no? Okay, so, ayun. Si Ralph Istana, 6,000 pesos po ba na unit? Tinatanong niya kung meron 6,000 pesos. Meron siguro, pero lowest of the lowest, pero hindi rito sa big man, no? Dito sa big man kasi, as much as possible, umiiba kami dun sa mga nagbebenta ng all stock, no? Actually, 98% of the unit na lumalabas sa big man is hindi na stock talaga, no? Na fine tuning na i-trigger job na. Ang stock, kaya late kami maglabas ng stock. Halimbawa, lumabas ang 2011 Hi-Capa, ang 2011 T-Rex, lumabas. Mapapansin ninyo, maglalabas kami niyan after 2 weeks pa or 3 weeks. Minsan nga, inaabot pa ng isang buwan. Bakit? Kasi yung unit namin is pina-fine tuning pa, Trinity rigger job. Kino-correct yung mga glitch, di ba? From there, kasi lifetime warranty kasi ako. Okay? From there, nababawasan yung nasisiraan ng unit sa amin. So, pag nabawasan yung nasiraan ng unit, hindi ako bumabayad sa Gunsmith. Kaya, sa una pa lang, kino-correct na. Ang hirap kasi nung magpabalik-balik yung sira, magpabalik-balik yung client. Ang problema, bayad ako ng bayad sa Gunsmith. Mga karsap, yung Gunsmith kasi hindi ko naman pwedeng burautin. Hindi ko naman pwedeng pakiusapan ng baka pwedeng libre na. Hindi pwede. Kasi gumagastos din yun, kumakain din yun. Tulad nyo, meron rin mga pasan-pasan na cargo yon na cross na binubuhat. Tulad nyo, may mga gastusin din. Tulad nyo, may mga, di ba? May mga obligasyon din sa buhay. Kaya hindi pwedeng
pupunta rito, magpapagawa ng unit, pero gusto niya free. Okay, free. Pero, kung sa amin mo binili, di ba? Free. Lifetime warranty. Pero kung hindi mo naman sa amin binili, ang problema pa nga nito nung mag-airsoft ka sa amin ka nag-inquire, tapos sa iba ka bumili, nung nasira ka sa amin ka nagpaparepair. Tapos gusto mo free. Kasi, tropa mo raw si Big Man. Huwag ganun. Huwag lang ganun. Hindi mo naman sa amin binili yan, tapos gusto mo libre namin gagawin. Tapos i-claim mo pa sa mga tao ko, tropa kita. Hello? Di ba? Wag yung wag tayong buraot, di ba? Wag tayong buraot. Tandaan nyo yung mga gunsmith, dapat yan mahalin nyo. Dapat yan pakisamahan nyo. Wag nyong gipitin. Kasi yung mga gunsmith, may anak din yan, may pamilya yan, may obligasyon yan. Kumakain din yan. Kaya hindi tayo pwede mamburaot, okay? Kung nasanay kayo ng buburaot, wag dito sa Big Man. No? Okay, Ralph Stanza, Istaana, sinagot na kita, bossing, no? Wag tayo magbentahan sa comment section. Pag dito ka sa comment section nagyabang na nag-i-inquire ka, ang tendency, PPM ka ng mga scammer. Diba? I-PPM ka ng scammer, aalukin ka, ito, potential na maloko natin to, itong Ralph. Interesadong bumili. PPM ka ngayon ng scammer. Ngayon, ang akala mo, Big Man yun. Diba? Hindi mo alam, dahil sa kawalan mo ng pagka-alertness ng utak mo, nabibiktima ka lang pala ng scammer. Huwag ka rito mag-inquire. Comment section, ginawa yan for you to add inputs on a certain topic, on a certain matter. Hindi ginawa ang comment section para mag-inquire ka, para bumili ka ng unit, no? Kung interesado ka, mag-PM ka, bossing. Okay? Sana, sana lagi mong tatandaan yan, bossing. Big Man, anong magandang brand na cylinder based on your own experience? Ito, regarding sa brand, hindi ako magbabanggit ng brand. Hindi ako ambassador or any ng brand, no? Basta Taiwan, as long as mahirap kasi mahirap magbigkas ng brand. Halimbawa, napansin nyo pag binigkas ko si Jollibee, bibigkasin ko rin si McDonald's. Bibigkasin ko rin si Burger King. Kasi mahirap, hindi ako nag-endorse, hindi ako ambassador ng any brand, okay? Ngayon, maraming brand tayo ng mga Taiwan, ang hirap kasi, Araytech, Slong, di ba? Marami tayong mga brand na different. Kaya lang, mahirap magbanggit para sa akin kasi baka akala ng mga other brand, pag hindi ko nabanggit yung lahat, di ba? Pasensya na, pero as long as it is Taiwan, syempre, unang-una, isa rin sa basihan yung presyo, di ba? Bibili kang cylinder, yung tig 300, tig 400, syempre, di ba? Depende sa budget mo. Kung talagang ang budget mo matindi, doon ka sa matindi, di ba? Basta, ang pinaka-importante dyan, huwag bororoy upgrade. Tandaan niyo, ang pagiging gunsmith, hindi kaya yan within an hour. Ang pagiging gunsmith, hindi kaya yan overnight. Ang pagiging gunsmith, continuous learning. Okay? Ayan, continuous learning. Tapos, mag-gunsmith ka, manira ka ng unit, kasi para maging magaling kang gunsmith, kasama na yung paninira mo ng unit Kasi from your mistakes, dun ka matututo Ngayon, ang problema nito, maraming gunsmith na lumulutang, na putya, ang sinisira nilang unit is yung unit, pinag-aaralan nilang unit is yung unit ng mga customer. Diba? Dapat hindi ganun. Manira ka na sarili mong unit. Pag magaling ka na, saka mo i-apply dun sa unit ng customer. Hindi yung pagpapraktisan mo, pag-aaralan mo, trial and error, yung unit ng customer. Pangit yun. Dito sa Big Man, never nangyari yun. Pucha, dami ko naging gunsmith, pero isa lang ang tumagal. Kasi bakit? Doon sa tumagal, nakita ko na hindi pwedeng sisirain niya or pag-aaralan niya yung unit ng customer. Ang pinag-aaralan niya is yung unit niya. Kaya nga sabi ko, ang pagiging gunsmith, hindi pwede overnight. Continuous learning. Hindi ko mo magaling ka na, aminado ka na magaling ka na. Hindi ganon. Huwag mong tatanggapin sa sarili mo magaling ka na, kasi pag tinanggap mo sa sarili mo magaling ka na, hindi ka na mag-a-accept ng mga new techniques. Diba? Ng mga bagong technology.
Hindi ka na-accept nun kasi, putya, magaling na ako eh. Ba't ko papansinin yung ganun palang tirada? Di ba? Ganun yan, no? Ang pagiging gunsmith hindi overnight. Kaya marami bororoy upgrade eh, di ba? Kaya marami pahamak upgrade. So, dahil hindi marunong. Alam mo ba, speaking of Chris Paligutan, na isama sa raid yung in-upgrade sa akin ni Sir Chris na 700, tama na 700 FPS. In-upgrade niya yung unit ko ng 700 FPS. Yan yung advisor nga natin na yan. No? Kaya lang nasama sa raid eh. No? Yung 700 FPS eh, kahit i-rat-rat ko siya, putya, wala siyang pagkasira kasi proper yung upgrade. Maayos yung upgrade. Pero subukan mo, magpa 700 FPS ka dun sa iba. May magkasama kayo kasi may pinapagawa mo. Okay? Copy boss, thank you. Sabi ni Ralph, no? Okay, boss na gamitin pang newbie, GBB or electric rifle. Sabi ni Allen Agsaw. Ano raw ang magandang gamitin pang newbie, GBB or rifle? Gas. Okay, pang newbie, GBB or electric, actually both pwede mo namang gamitin eh. As long as capable ka of buying it, di ba? Eh, sasabihin ko sa'yo, GBB, hindi mo naman pala kayang bilhin yung GBB. Ang budget mo pala 14,000, 15,000. Wala kang mabibiling GBB, di ba? As long as you are capable of buying it, go. Then, as long as your mind are capable, okay. Ang hirap kasi sabihin na pwede sa lahat yung unit. Hindi, actually, hindi. Habang tumatagal, na-realize ko na hindi pala para sa lahat ang airsoft. No? May mga tao kasing kahit sabihan mo na ganito, dapat ganito, dapat ganito para hindi ka mapahamak. Pero still, ginagawa nila yung ikakapahamak nila. No? Parang hinahamon nila, no? Yung sitwasyon, yung pagkakataon. Yun, di ba? Basta ako, sasabihin ko sa inyo, pang newbie, isa pa, no? Hindi ko mo newbie ka, pupunta ka sa walang kwenta. Kasi yung iba mindsetting, newbie lang ako, bunta ako rin sa pinakamura. Ngayon, yung unit, bakit naging mura? Bakit doon ka napunta? Pucha, alam mo ba na pag pumunta ka doon sa pinakamura, forever ka na magiging newbie sa mundo ng airsoft? Bakit? Kasi pinakamura, pinakawalang kwenta yan eh. Ngayon, ano magre-register sa utak mo regarding sa airsoft? Tapos sabihin mo sa sarili mo, ang pangit naman pala ng airsoft. Walang kakwenta-kwenta yung airsoft, madaling masira, masakit sa ulo, magastos. Kaya madaling masira, magastos, masakit sa ulo, kasi yung kinuha mo yung pinakawalang kwenta, kasi naghanap ka ng cheap quality. Naghanap ka ng pinakamura eh. Ngayon nagtataka ka kung bakit napapamura ka. Di ba? Ayun. Bumili ka ng maayos. Di ba? Ngayon, let's go back do sa tanong mo. Newbie, anong GBB rifle or electric rifle? Both, bossing pwede, no? Kumbaga i-note mo rin, i-consider mo rin yung lokasyon mo kung nasan ka ba. Halimbawa, nakatira ka sa bundok or sa liblib na probinsya. Putya, wag kang mag-GBB kasi saan ka bibili ng green gas mo ron, di ba? Every time na kailangan mong green gas, kailangan magpa-ship ka. Huwag kang bibili GBB. Kung mag-electric ka, may kuryente naman, lahat ng lugar sa Pilipinas, di ba? Mag-solar ka, mag-power bank ka, may charge mo yung unit mo, di ba? Ang sa akin lang, tatandaan mo to, pag GBB na ubusan ka ng gas, wala ka na, nganga ka na, okay? Pero pag electric, na ubusan ka ng battery, pwede mong i-charge sa kuryente. Kung walang kuryente, pwede kang mag-charge sa power bank. Makakapaglaro ka ulit, di ba? Yun ha. I just hope na sagot ko na matino yung sagot mo, bossing. Okay, question number 3. Putya, ang haba na tuloy. 4 na. 4. Question number 4. Bigman, pangalawang beses ko na pong nagpapa-repair ng rifle ko. Bakit ko kaya nabubungi ang gear niya? Okay, sige, okay. Ayun, bakit daw nabubungian siya ng gear? Number
number one na sagot dyan, nabubungian ka ng gear, maling paggamit. Okay? Ganito. Hindi ko masisisi kung ba't nabubungian ka ng gear. Sino nagtanong pala niyan? Clyde de los Reyes. Clyde de los Reyes. Okay, no? Sir Clyde, bakit ka nabubungian ng gear? It is because mali yung paggamit mo. Hindi rin kita masisisi kasi malamang hindi ka tinuruan nung binilan mo. Hindi ko rin masisisi yung binilan mo kasi baka yung binilan mo tindero-tindera lang. Pag tindero-tindera, tinuturuan ka nila pero wala naman talaga silang actual na airsoft. Di ba? Ayan, ganyan yan eh. Pupunta ka sa ibang shop, i-entertainin ka ng tindero, ng tindera. Tanungin mo sa sarili mo, ikaw ba na nagtuturo sa akin ngayon, may airsoft ka ba? Ikaw ba na nagtuturo sa akin ngayon, ina-apply mo ba dun sa tinuturo mo yung actual na pangyayari? Di ba? Yung tindero, yung tindera, wala talagang airsoft yun. Di ba? Yung tindero, yung tindera, kung saan siya kumukuha ng knowledge na ituturo niya sa'yo, alam niyo kung saan siya kumukuha? Nanonood sa atin ngayon. Ayan, ha? Hindi ko na lang sasabihin, pero nakikita ko yung icon niya. Ayun, nawala, oh. Umalis, oh. Yung tindera, nanonood sa akin ngayon. Ibig sabihin, yung pinagsasabi ko, ina-absorb niya. Huwag kang umalis. Actually, tama lang naman yung ginagawa mo, no? Yung pinagsasabi ko, ina-absorb niya para may ipapaliwanag din siya sa mga client niya. Ano? Which is hindi naman masama. Diba? Hindi ko pinagdadamot yung mga tinuturo ko. Hindi ko pinagdadamot yan. Free yan, libre yan. No? Para mapabuti yung community ng airsoft, mapabuti yung mga client niya rin. Diba? Ayan. Okay lang yan. Dapat talaga manood ka para spread mo yung learnings. No? Ganito. Kaya ka nasisiraan ng gear kasi hindi ka tinuruan. Okay, number one kasi na dahilan yan, yung nag-half press ka. Isa sa dahilan yan kung bakit nasisiraan ng gear na nabubungian. Pag nag-half press. Bakit? Kasi lalo na yung mga unit na mechanical. Pag sinabi unit na mechanical, yung mga unit na walang ETU, walang mga computer, walang sensor, no? Okay, pag mga full mechanical, pag pinindot mo, dapat pindot talaga. Pak, pak, pak. Huwag kang maghahap. Huwag kang aalinlangan. Kasi bakit? Nalilito. Kasi mechanical ka nga eh. Nalilito yung motor mo. Nalilito yung gear, yung motor mo, yung pinion gear, yung bevel gear. Nalilito sila whether iikot sila ng 360 to perform the fire or not. Diba? Pag pindot mo nag-hop ka, maglo-launch na yung isang gear, biglang tumigil ka, kutsa tumutukod yun. Di ba? Ang forma ng mga gear yan, ha? Kung ito yung mga teeth ng gear, ang forma niyan is nagko-collab sila nung isa pang gear. Ganyan. Di ba? Yan ang forma ng gear. Sa pag-ikot nito, pag-ikot din ito. Ayan, ha? Halimbawa, iikot to ng pataas, iikot siya, iikot niya rin yung isa. Ngayon, dahil ikaw, nag-half press ka, possible, tumukod dyan. Tumukod dyan. Lalo na yung unit mo is hindi proper ang shims. Ano yung shims? Ayan. Medyo malalim na yan. Para sa isang newbie tulad nyo, mahihirapan kayo i-absorb yan. Yung shims, yun yung nag-aalis ng kalog, ng clearance, no? ng mga gear sa loob ng gearbox. Okay? Yun yung silbi ng shims. Para mas less yung kalog. So, ang tendency, yung gear mo mas lapat na lapat. Mas maganda ba pag mas maraming shims? Hindi. Ang shims is kung ano lang yung nararapat. Hindi natin pwedeng punuin ng shims or what, no? Basta yun, sa other time na topic na yun, no? Tumutukod dyan. Ngayon, pag tumukod, nababasagan ng gear, patay. Yun na, yung tunog niya parang, di ba? Parang gilingan ng mais dun sa loob. Yun. Number 2 na dahilan yan, pag nalolobatan ka, pag nasasaidan ka, nade-drain yung battery mo. Di ba? Hindi bumabalik sa tamang forma yung gear mo. Hindi siya umaayon dun sa dapat niyang gear na, kumbaga, nakalagyan. Pag inabutan ka ng pagkalobat. Pag napepwersa na yung unit mo, kaya nga sabi ko, di ba, tinuturuan ko rin kayo na yung battery nyo,
hindi pwede ma-drain, di ba? Hindi pwede ma-drain ang battery nyo. Pag na-drain yung battery nyo, patay na. Pwede nyo ma-experience yung mga yan. No? Yan. Isa lang yan yung mga sinabi ko kung bakit nasisira yung gear. Ngayon, walang humpay. Maya't maya talaga magpaparepair ka. Lalo na kung hindi mo susundin yung sinabi ko. Okay? Okay, next question. Big man, plan to buy a pistol. Ano po ba ang kadalasang nagiging problema pag po pistol? Okay, kadalasan nagiging problema pagka pistol is the magazine. Yan talaga, prone yan sa sa pagkasira ang magazine. Bakit? Kasi ang magazine talaga, kahit maingat ka na, kahit ako, 'di ba? Nakikita niyo minsan sa live nalalaglagan pa rin ako ng magazine. Nakakaligtaan ko, 'di ba? Nakakaligtaan ko o kaya mali yung pagkakalapag ng customer, pag hinawakan ko, malalaglag yung magazine, 'di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, especially sa mga unit na 2011, naka-extend kasi yung mag-catch natin, yung mag-release. Pag yung unit ninyo, ilalapag ninyo, wag to the orientation na tutukod to. Kasi pag yan, nakalak yung magazine dyan, ito tumukod to, ito, yan, umaangat to. Kumbaga nape-press to. So pag na-press yan, mawawala na yung lock. Pag kinuha mo yan, pak, babagsak. Diba? O yan, meron ba tayong mga example unit dito? Huwag na. Huwag na. O yan Huwag yung ilalapag yung unit niya ng paganyan. Dapat paganyan kung sakasakali. Yung mag-catch, mag-release is nakaibabaw. Hindi nakataob na nakailalim. O yun, okay, no? So, yun, number 1 nasisira is magazine. Nami-misalign yung o-ring sa baba. Number 2, nasisira pa rin is magazine. Hindi ka gumagamit ng silicone oil. Number 3, nasisira pa rin is the magazine. Gumagamit ka man ng silicone oil pero mali yung pagkaka-spray mo. Hindi dun sa tama at dapat. Okay? Yan, magazine lang talaga ang number 1 na masisira. Pangalawa na masisira is internals mo. Pag hindi ka sumusunod sa proper. Ano ba yung proper? Yung tamang gas. Diba? Normally, ang mga pistol, like, ang pistol mo, kung ang pistol mo, ENC, double bell, WE Taiwan, kung yung mga pistol mo, mga entry level na pistol, wag mong gagamitan ng 14 kg at saka ng CO2. Always use 12 kg lang. 90% of the airsoft player na nasisiraan ng unit is hindi nakinig na dapat ang ginagamit niya is 12 kg lang. Okay? Pakita natin. Meron tayong mga batch dito ng for repair na unit na mga nasira. Hindi naman sa amin binili pero sira paabot. Yan. Yan, then yung next, then yan. Okay. Ay, hindi ito. Tsaka yung isa pa. Ayan, mga nasira, okay, ayan, meron pa, yung nasa na yung salient arms. Di ba? Ayan, mga orso pa, mga nasira, ginamitan na 14 kg tapos hindi nagsisilicone oil. Sira. Yung silver yon. Usay. Oo, nasa na? Ay, hindi na ilagay sa basket? Ayan, pakilagay na lang ito, ginamitan ng 14 kg. Di ba, bilin ko 12 kg lang. Akin na yan. Kasuloy ito. Mga sira, ito, ginamitan ng 14 kg, High-end to, Pero sinabi ko, wag gagamitan ng 14 kg. Ayan, Gawa na yun. Hindi pa. Ayan, Ginamitan ng 14 kg, sira ang barrel. Di ba? Matinong tao ka ba? Di ba? Sinabihan na kita ng kung ano lang yung dapat mong gamitin, sumuway ka. Ayan, sira. Ito sa amin to binili. Kami yung naglabas nito Diba? Pero yung dalawang dares, hindi sa amin binili, hindi sa amin nabili, no? Ayan. Meron na naman mga nakapila rito na for repair na mga sira. Yun, di ba?
Yun ang isa sa kinakasira ng mga pistol. Okay, good evening boss, big man, Ismael M. Lucero. Okay, next question tayo. Para, ang haba, ang dami. Big man, bakit po kaya ang bilis umiinit ng battery ko? Normal po ba ito? Okay. One of the main, pakilagay natin. One of the main reason bakit umiinit ang battery ng isang rifle, I will assume rifle kasi rifle naman na may battery. One of the reason bakit umiinit is underpower, no? Baka kasi stock battery ang ginagamit mo tapos nag-upgrade ka ng motor or nag-upgrade ka ng spring. Ang nangyayari, hirap na hirap yung motor mo kaya siya nagiinit kasi hindi tama yung sinusupply na voltahe ng baterya mo, di ba? Or hindi compatible yung mga gear na nilagay mo, hirap na hirap siya. For example, nag-upgrade ka ng motor, nag-upgrade ka ng spring without upgrading your battery. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no to Bororoy upgrade. Yung Bororoy upgrade, yun yung magwawakas ng paglalaro nyo ng airsoft. Pag nakatagpo kayo ng gunsmith na natuto overnight, yun ang magpapahirap sa inyo. Pag yung gunsmith ninyo is overnight lang naging gunsmith, tapos gunsmith na siya. Pag gunsmith na siya ng overnight, patay ka na. Kasi bakit? Lahat ng kabobohan niya, ikaw magsasuffer. Diba? Kaya, yun, payo ko, pumunta kayo sa matitinong gunsmith. Okay mga Karsop, I'm very sorry. Ang dami pa nitong question. Pero more than an hour na ako eh. 1, 2, 3. May tatlo tayong page na kailangan sagutin. More than an hour na ako. Some other time na lang po. Okay? Maraming salamat sa inyo. Okay, sa mga nag-share natin live video, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-share, please share the live video para po maraming matuto, maraming makinabang doon sa ginagawa natin na kwentuhan session, tanungan portion. Mga Kairsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.